nagagalit si Senator Soto. Bakit daw binago? Kasi nga yung ano ni BP Sara impeachment. Yung impeachment ni BP Sara dapat June 2. Pucha, minove ni Chis Escudero ng June 11 ba o June 12, basta something around that date. Oh, so galit na galit yung mga congressman, galit na galit si Leila de Lima. Galit na galit yung mga gusto na magpasikat ng mga kongresista kasi nga daw putang ina, ito kasi dalawa hati merong nagsasabi na pag natapos ang 19th Congress hindi na siya tatawid sa 20th Congress. So kailangan next year na sila magsampa ulit ng impeachment kay BP Sara. May nagsasabi naman na tatawid daw yan. Puta, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, pero pakinggan muna natin itong balitang to. Hindi daw dapat pangunahan ni Senate President Chis Escudero ang pagdedesisyon tungkol sa pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator-elect Tito Soto. Kasunod ito ng desisyon ni Escudero na iurong sa June 11 ang presentasyon mula sa orihinal na June 2. Dahilan ni Escudero, dapat daw unahin ang mga priority bills ng gobyerno at ilan pang mga presidential appointments. Napakaganda, di ba? Dapat atupagin natin yung iba pang pressing issues. Hindi naman talaga si Duterte ang problema eh. Hindi naman si BP Sara ang problema eh. Putangin na niya, magiging busy tayo dahil dyan. Ang dami-dami pang mga secretaries na hindi pa natin na i-interview kasi yung commission appointments, lahat ng mga secretaries, yung iba kailangan dumaan sa Committee on CA eh. Kailangan dumaan sa sa Commission on Appointments o para ma-confirm kung sila nga ay fit doon sa mga cabinet positions na yan. So ipagtatanggol nila yung sarili na and so on and so forth. So para sa akin talaga mas importante yun kasi sa impeachment, putang ina, political ito eh. Hindi ba? Kasi hindi na mga bossing, pag napatunayan si BP Sara dito sa impeachment na ito na may kasalanan siya, matatanggal lang siya sa pagka-BP, tapos hindi na siya pwedeng maging government, maging konektado sa gobyerno buong buhay niya. Ganun lang, unless i-reinstate siya ng gobyerno. Pero yun lang yun, hindi siya makukulong. So what's the sense na hinihiring pa natin kung wala rin lang kulong? So, ang gusto lang natin na makuha is ma-impeach siya para hindi na siya tumakbo bilang presidente sa 2028. Eh, di political yan. Eh, bakit ko pa aasikasuhin yung isang bagay na political? Wala namang ganap sa buhay ng mga Pilipino. Kung talagang seryoso kayo, dito sa ikinakaso nyo kay BP Sara, sa ombudsman nyo kasuhan. Kasi sa ombudsman, may kulong. Eh, ito political lang to. Pucha, nakaabang tayo. Ilang oras yung hearing, ilang araw aabutin yan. O hindi ba, masasayang ang oras natin. Ang dami na nagugutom, walang trabaho, bagsak ekonomiya, peace and order. Pucha, magkaliwat kanan rally pa yan. Magrarally mga pro-Duterte, magrarally mga anti-Duterte. Dahil sa hayop na na yan. O tapos ano mangyayari? Magiging productive yung mga congressman? Hindi, nakaabang din sila dyan. O so, walang magagawang batas ito mga buwaka ng inanto. O hindi kawawa tayo, di ba? Tayo, butya yan, mag-aantay na naman tayo ng panibagong eleksyon para lang makapaglagay tayo ng mga matatinong tao. Putan, tatanga rin ng mga Pilipino. Sino yung nagbabayad? Yun ang binoboto. Tapos etong Comelec natin, di pa mapagkakatiwalaan. Anak ng putya, lahat ng problema nasa Pilipinas. Lahat ng kademonyuhan nandito sa Pilipinas. Putang ina yan. Itong nanay ko kasi, ba't hindi ako pinanganak sa Burkina Faso Kung nasa Burkina Faso sana ako pinanganak ng nanay ko, pucha, ang itim ko pa naman. Eh di bilong na bilong ako dun. Di sana nakaranas man lang ako ng first world country. Hayop na Pilipinas to. Pero giit ni Soto na dati na rin naging Senate President, ang ganitong issue dapat desisyonan ng lahat ng mga senador. Pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. At the very least, nagkukokus sila, then the Senate President can speak.
Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-urong ng presentation ng Articles of Impeachment. Paliwanag niya na pagkasunduan ito sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council kung saan kabilang ang ilang senador at kongresista. Ito rin ang tingin ni Senadora Amy Marcos na kaalyado ni VP Sara. Dapat naman daw talagang unahin ang priority measures. Hoy, ikaw talaga. Ano mo yung election nga? Putang ina, hindi nyo na... Ikaw, Amy, sitting pretty ka na naman, ha? Putay, TikTok ka na naman ng TikTok. Punta ka na naman ng punta ko sa bansa, ha? Unahin mo nga unahin mo nga yung election dito sa Pilipinas. Puta, porkit nanalo ka na, wala ka ng pakialam, ha? O, silipin nyo yung election. Putang ina, 17 million yung overvotes. Puta naman yan. Parang pinababayaan nyo na lang, ha? Walang hiya to si Amy talaga, oh. At hindi pamumulitika. Mga kapatid, Hindi ba? O, tama nga naman. Puro politika lang yan. Politika lang yan, mga bossing. Yaang impeachment. Kaya ayan, gigil na gigil, mga bossing, yung mga congressman. Pakinggan natin yung kanilang mga sasabihin kahit wala naman silang kwenta. ng mga kongresista ang pag-urong ng Senado sa petsa ng pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye, live mula sa Kamara sa Quezon City, mag-uulat si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang sinabi ng ilan sa mga House prosecutors dyan? Yes, Ruth, dismayado nga yung ilang House prosecutors dito sa Dismayado sila eh. Di dapat magpakasaya tayo. Ang sa sarap ng buhay nyo, ha? Hoy! Sagutin nyo muna yung expose ni Toby Chanco, ha, na mga binayaran kayo, mga hayop kayo. Ha, na tumanggap daw kayo, ha? O si Toby Chanco mismo nagsabi noon, aliado ni Bongbong yon. O sinabi niya na pucha, ibinenta raw ni Romualdez yung development plan ng Pilipinas nang hindi sinasangguni sa presidente. Ganun katanga yung presidente. Mas presidente pa yung pinsan niya kaysa sa kanya. So yun ang atupagin nyo, sagutin nyo, deny nyo. Tangin na ninyo, hanap kayo ng hanap ng mga may bubutas ninyo kay Inday Sara, yung si Toby Chanco na sinabi kayong lahat ng mga pumirma, puros kayo tumanggap kayo ng ayuda, hindi nyo na sinasagot-sagot yan, ha? pag-reschedule ng presentation ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito sa June 2 pero iuurong po sa June 11. Para kay House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kawalan sa taong bayan na tumagal pa o hindi magtuloy ang paglilitis. Hindi raw dapat i-delay ng Senado ang pag-usad ng impeachment trial. Ayon kay Defensor, dahil na-delay at inurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni Duterte sa June 11, hindi makakapag-convene ng Senado bilang impeachment court sa June 12 dahil Independence Day o holiday. Ang sakit naman. Sayang, sisikat na sana tong kupal na to. Kaya lang wala eh. Mukhang ayaw ng mga senador. Ayan ang ibig natin sabihin. Na kayong mga congressman, mga supot pa kayo. Mga wala kayong mga silbi. At the end of the day, it has to be mutual. Bago kayo maging successful. Ang problema, yung mga senador at yung mga senator mas matatalino sa inyo kasi kayo, puros lang kayo pera. Nakatanggap kayo ng pera. Nakatanggap kayo ng mga projects na pagkakapirahan nyo. Yun ang importante sa inyo. Itong mga senador na ito, putya yan, they have to campaign sa buong Pilipinas sa 2028, yung mga matatapos ang kanilang termino or outgoing senators ng 2028, they will have to sell themselves to the Filipinos nationwide, actually worldwide, pati sa mga OFWs. Ikaw, congressman ka lang ng Iloilo, ilang kapurit lang yung bumoboto sa'yo. Yung bumoboto sa mga senador, milyon-milyon. So imagine mo kung susunod sila sa inyo na mga nagkamal-kamal na ng limpak-limpak na salapi,
Kung susunod ang senador sa inyo, sila, puta, magpapakahirap pa silang linisin yung mga pangalan nila sa buong Pilipinas pag nangampanya sila. Puta, sa tingin nyo, kakampihan nila kayo? Oo, putangin ninyo. Sabi nga nila, kumita naman na kayo, magsihinto na kayo. Magtrabaho na kayo. Sabi ng mga senador, tanginan nyo, kayo lang ang yumaman. Kayo lang ang yumaman tapos gusto nyo pati kami idamay sa katarantaduan nyo. Dahil na importante sa amin ang image namin. And the Dutertes are gonna be back in the power in 2028. So I'd rather be giving favors to the future presidents than you piece of shits. Kayong mga kayong mga walang kwentang mga congressman na ibinoto lang ng kapurit na mga na mga botante, numero ng botante sa Pilipinas, mga wala kayong silbi.